Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Isang pumuling kagalakan ang tayo ay magsama-sama sa umagang ito para pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. So sa atin pong pagpapatuloy, tayo po muna ay sandaling manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, na nagpapasalamat po kami at ikaw ang aming inuna sa umagang ito. Salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob mo sa aming lahat, Panginoon, na patuloy na sinasaliksik ang iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, inaamin namin na hindi sapat ang aming mga kaalaman. Sa mga oras na ito, kailangan namin, O Panginoon, ang iyong mga salita upang mapaglabanan namin ang lahat ng mga problema at pagsubok na aming nararanasan sa panahong ito. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami na lalo kaming magtiwala at umasa sa iyong kapangyarihan. Sapagkat alam namin, Panginoon, na sa kamay mo nakasalalay ang lahat ng bagay. Sa umagang ito, Panginoon, ng aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, hinihiling ko po na buksan mo pong muli ang aming puso't isipan at tulungan mo po kami na maituon namin ang aming puso sa iyo at ipaunawa mo po sa amin ang tunay na mensahe ng mga salita mong aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay ang mga talata sa Isaiah 65, talatang 20 hanggang 25. Ito po ay patungkol sa bagong lupa at bagong langit na ipinangako ng Diyos sa kaniyang mga anak. Ganito po ang ating mababasa mula sa talatang 20 hanggang 25. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na. At ang hindi umabot sa gulang na ito ay ituturing na isinumpa. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirahan. Magtatanim sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad noong una, sa bahay na ginaway, iba ang tumira. Sa tanim na halamay, iba ang nakinabang. Tulad ng punong kahoy, hahaba ang buhay ng aking mga hirang. Lubos nilang pakikinabangan ang kanilang pinagpaguran. Sa talatang 23, anumang gawaing paghirapan nila ay tiyak na magbubunga at hindi magdaranas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalain ko ang lahi nila at maging ang mga susunod pa. 24. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking didinggin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Talatang 25. Dito'y magsasalong parang magkakapatid ang asong gubat at tupa. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman na ang pagkain ay alabok, kahit tapakan mo'y hindi ka mangangamba. Magiging panatag at wala ng masama sa banal na bundok. Sa bundok ng Sayon ay walang makakapinsala o anumang masama. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito po sa mga talatang aking binasa, ito po ay naglalarawan kung ano yung bagong lupa or bagong langit na ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga taong sa Kanya ay susunod, kumikilala at mananatiling tapat sa Kanya. Sa mga naunang talata, bago po yung talatang aking binasa, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit.
Ito po ay patunay ng kaniyang kapangyarihan na walang bagay na hindi magagawa ang Diyos. Ang lahat ay posible sa Kanya. Ang mga pangyayari po ng mga panahong iyon, ang bayang Israel ay halos 70 taon na napasailalim sa pamumuno ng iba't ibang bansa gaya ng Babylonia, Assyria at Persia. So hindi madali ang kanilang pinagdaraanan, yung kahirapan na kanilang tinitiis. Marami po sa kanila ang nalihis na ng landas. Sila po ay namuhay ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At marami din po naman sa kanila ang nanatili sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga paghihirap na kanilang naranasan sa buhay. Pero laging buhay ang kanilang pag-asa. Nakakamtan at mararanasan nila ang pangako ni Yahweh sa kanila. Si Yahweh ang nagbigay sa kanila ng lakas na mapagtagumpayan ang kanilang paghihirap. Naniniwala sila na ang hirap na kanilang nararanasan ay lilipas din at mapapalitan ito ng kagalakan, kalakasan at katatagan ang ibibigay sa kanila ng Diyos. Naihayag din sa mga talata na ating binasa na ang bagong langit at bagong lupa na inilalaan ng Diyos sa mga taong mananatiling tapat at susunod sa Kanya. Sila na patuloy na nagbibigay ng pagpapahalaga sa ating Panginoon ay Kanyang pagpapalain at maging ang mga susunod pa. Dalangin nila kahit hindi pa tapos ay Kanyang diringgin at ibibigay ang kanilang hinihiling. So ano po ang itinuturo sa atin ng mga talatang ito? Iba't ibang problema at pagsubok ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Sa iba't ibang lugar, dito sa Pilipinas, marami po tayong mga kababayan na nawala ng kabuhayan. Nawala ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa bagyo, lindol, at nakita po natin ang nangyari sa kanila. Bagay na ipagpasalamat po natin sa Diyos ay hindi natin iyon naranasan, pero masakit sa kalooban natin na sa isang iglap ay nawala ang lahat. Nangangahulugan lamang na wala po tayong magagawa. May pera man o wala. Hindi kayang iligtas ni numan ang kanilang mga sarili. Walang halaga ang lahat ng bagay sa mundong ito, kaya't maging wake-up call po sa atin ang nangyayaring ito dito sa Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nais ng Diyos na magbalik loob tayo sa Kanya. Wala pong nais ang Panginoon kundi makasama niya tayo sa bagong lupa at bagong langit na Kanyang inihanda para sa atin. Ayon sa Kanyang mga salita, sa bagong lupa at bagong langit, wala ng kamatayan, wala ng sakit at paghihirap, wala ng pagtangis at panaghoy. Maging ang mababangis na hayop ay magiging maamo, magiging panatag at wala ng anumang masama. Kaya anuman po ang ating pinagdaraanan sa mga panahong ito, tayo'y manatili sa ating pananampalataya at panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon. Lagi nating isipin na kasama natin ang Diyos. At dahil nakikita niya ang ating kalagayan, alam ko po na hindi po tayo matitiis. Nauunawaan ng Diyos ang ating kalagayan, ang ating mga saloobin. Manatili po tayong tapat at manalig sa Kanyang kapangyarihan. Kumuha po tayo ng pag-asa sa Diyos at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. So ito po ay panahon para ipaalala po sa atin ng Panginoon na nasa Kanyang mga kamay nakasalalay ang lahat ng bagay. Ituon po natin ang ating puso sa mangyayari sa hinaharap. Hindi po mahalaga ang mga material na bagay. Ang higit po nating pagsikapan ay ang mag-impok ng kayamanan sa langit.
manatili po tayong sundin ang kalooban ng Diyos at wag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil ako po'y naniniwala, pag tayo ay may tunay na pananampalataya sa Diyos, laging buhay ang ating pag-asa. At tayo po ay naniniwala na ang lahat dito sa mundo ay merong pong hangganan. Pero ang atin pong ginawang kabutihan, ang ating buhay na ito, kung atin po itong ginagamit sa paraang nais ng Panginoon, wala po tayong pagsisisihan. Kaya pasalamat po tayo sa Panginoon sa mga nangyayari, na naganap, sapagkat hindi po tayo naapektuhan nito. Pero sabi ko nga po, masakit na nakikita natin ang ating mga kapatid na naapektuhan ng kalamidad. Kahit ipanalangin po natin sila at patuloy po tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon na ang Kanyang pangako, ay atin pong mararanasan kung tayo po ay mananatiling nanghahawakan sa Kanyang mga salita. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita. Na kami po, o Panginoon, ay iyong ginigising. Maraming nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon, na sa isang iglap lamang hindi po namin inaasahan ang mga bagay na ito. Na itinuturo mo sa amin na walang halaga ang mga bagay sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, Panginoon, ay ang aming relasyon sa iyo. Tulungan mo po kami. Nasikapin namin sa buhay namin na maituon po namin ang aming puso, ang aming isip sa iyo lamang na aming Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Pero kung kami, Panginoon, ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, alam ko po, Panginoon, na ano man ang mangyari, bawian man kami ng buhay. Wala kaming pagsisisihan, sapagkat alam namin, Panginoon, na nagawa namin ang mga bagay na pinagagawa mo po sa amin. Dakilang Diyos, dumadating sa amin ang pinanghihinaan kami ng loob. Dumadating sa amin ang mga karamdaman. Pero ang lahat ng yan, Panginoon, ay hindi magiging hadlang. Sapagkat alam namin, Panginoon, na mayroon kaming Diyos na buhay na nagmamahal sa amin. Patuloy nawa kami, Panginoon, na magsaliksik ng iyong mga salita at sikapin namin na ang pananampalataya namin ito ay lalo pa namin, Panginoon, na paglalimin at maging matatag kami, Panginoon, para sa lahat ng mga bagay na darating pa, Panginoon. Hindi man namin ito alam kung kailan, pero alam ko po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay na nakakaalam ng lahat ng bagay. Nandyan ka para kami, Panginoon, ay iyong iligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na laging nagpapaalaala sa amin kung saan kami, Panginoon, patutungo, anong landasin ang aming tatahakin. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang na nagagawa sa araw-araw ng aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan at patuloy mo kaming palakasin upang mapaglabanan namin ang lahat ng mga pagsubok at problema na aming nararanasan at mararanasan pa sa aming buhay. Dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay aming isinasamot, idinadalangin sa dakilang pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen.